Isang magandang oras po muli sa inyo mga kaibigan, saan man po kayo naroroon. Muli pong sumasa inyo ang Kape at Balita dito sa Radyo Pilipino UK. Ako po ang inyong kaibigan si Buddy Bernardino. Kape muna tayo mga kaibigan, umuusok pa oh. Kaya nakasuot tayo ng ganito ngayon dahil ang lamig ho dito sa London, United Kingdom ngayon mga kaibigan. Bumagsak kaninang madaling araw ang niebe at ang temperatura natin ngayon dito ay 3 degrees Celsius. Ika nga, kailangan mo magsuot ng gora. Mamaya paglabas mo, magsusuot ka dapat ng gloves para po hindi mo maramdaman yung lamig at yung paglagay ka ng panangga dito sa iyong leeg. At kailangan mong magdoble triple ka ng jacket mo. No? Tama ho yung mga analysis natin kahapon. Ano ho? Dahil itinuturing ho na politika ang dahilan kaya tinanggal sa National Security Council itong si Vice President Sara Duterte. Ang basa nga dito nitong si dating Presidential Legal Advisor ng dating Pangulong Duterte na si Attorney Salvador Panelo, politika ho, walang ibang dahilan. Kaya ho tinanggal si VP Sara dyan sa National Security Council, maging ng kanyang ama si dating Pangulong Duterte at yung mga living pa na dating naging Pangulo ng Bansa katulad po ni ERAP at ni GMA, mga kaibigan. Ano? Sinabi nitong si Panelo sa isang kalatas, sabi niya politika ito at wrong move. Ill-advise ang Pangulong Bonget Marcos sa ginawang ito dahil siguradong aangal ho mga kaibigan ang mga taga-suporta ng pamilya Duterte at sa kanilang mga kaalyado noong kanilang sila ay nanunungkulan pa dyan sa ating gobyerno mga kaibigan. Ano? Magugunita na inilabas po ang Executive Order number 81 at nireorganisa ni Marcos ang NSC at inalis na dito si BP Sara mga kaibigan. Ano? Sa tingin po ni Panelo, parang deodorize, ibig sabihin ho, parang nilagyan lamang ng pabango yung mabahong hakbang ni BBM. Deodorize. Oh, para mapagtakpan yung hindi magandang hakbang ito. Ibig sabihin, para hindi mahalatang ang target ng pagtatanggal sa NSC o reorganisasyon ng National Security Council ay para maalis si BP Sara, dineodorize ito sa pamagitan ng pag-include sa mga dating Pangulo ng Bansa. Doon sa reorganisasyon, isinama silang tanggalin para hindi masyadong halata na si BP Sara nga ang tinatarget ng reorganisasyon na yan, mga kaibigan. Yun ang basa ni Atty. Sal, mga kaibigan, Salvador Panelo. May mas matindi pa na sana hindi mangyari ito. Ang ginawa bang pagtatanggal ni BBM sa mga miyembro ng National Security Council ay isang panimulang hakbang na magtutungo po sa diktadorya ang Marcos administration dahil any time of the day, mga kaibigan, dahil siya ang Pangulo, maglabas lamang siya ng isang executive order katulad nito. Oh? Pwede na niyang ilagay sa anumang sitwasyon ng isang bansa. Katulad ng yung nangyari dyan sa Korea, sa South Korea. Martial law. Oh. Ganon ka-powerful ang presidente, mga kaibigan. Ano? Executive order ito, number 81, i-reorganize yung NSC. Tanggalin ng mga ex-presidents. Kasama na ang vice president. Ang hindi naman nila naisip dahil ill-advise nga Parang binalawala mo ho yung experience ng mga dating naging Pangulo ng Bansa. Si dating Pangulong Duterte, Pangulong GMA, Pangulong ERAP.
Naranasan na nila maging presidente. Alam nila lang kanilang gagawin. So, ibig sabihin, meron silang expertise. Meron silang kaalaman. Meron silang karunungan. Wisdom na sinasabi natin na hindi mo pa naranasan, Mr. President. Kaya kung ano't ano man ang sitwasyon ng seguridad ng ating bansa, sino ang unang-una mong konsultahin? Yung mga naging pangulo ng bansa. Dahil alam na nilang sitwasyon eh. Tapos na sila dyan. Alam nilang kanilang sasabihin. Kanino mo ngayon ikukonsulta ang seguridad ng ating bansa? Yung mga ilalagay mo dyan na inexperience din? Sino? Si Speaker Tumba? O Tamba? Romualdez? Si Senate President Chis Escudero? At kung sino-sino pang nais mong ilagay dyan? Hindi pa nga nila naranasan maging pangulo eh. O baka naman gusto mong ilagay na sila dyan sa posisyon na yan dahil sila na yung magiging manok mo para sa susunod na eleksyon. Ay naku po, baka gusto mong ipaalala namin sa iyo, Mr. President, na sa kasaysayan ho ng Pilipinas, wala pang naging Speaker of the House na naging Pangulo ng bansa. Sinong sumasang-ayon sa akin yan? Gusto mong itulak yung pinsan mo yata eh. Gusto mong itulak yung pinsan mo na ipwesto kung saan-saang pwesto ng gobyerno para siyang magiging manok mo, parang sinasanay mo na siya ang susunod na Pangulo ng bansa o siya ang papalit sa'yo para maging tuloy-tuloy yung kapangyarihan ng inyong pamilya. Yan lamang ho ipaalala natin. Wala pang naging Pangulo ng Pilipinas na Speaker ng Kongreso. Wala pa. Mga kaibigan, baka nakakalimutan ho ito ni BBM, mga kaibigan, Kaya yung sinabi natin kahapon, talagang matindi. Matindi, mga kaibigan, dahil binaliwalan niya ho yung kaalaman ng mga naging Pangulo ng bansa, lalong-lalo na si dating Pangulong Duterte. Siyempre, dahil Duterte yan, isama na niya yung Office of the Vice President, si Vice President Sara. Ibig sabihin, yung mga Duterte talaga ang target ng reorganisasyon ng National Security Council. Alam mo na ba ang gagawin mo? Alam mo na ba ang gagawin mo? Ilang taong ka pa lang dyan sa posisyon, Mr. President. Alam mo na ba ang gagawin mo sa sitwasyon ng ating bansa? Yung security ng ating bansa? Kung sakaling may mangyari, huwag naman sana. Ang unang-una mong dapat kukonsultahin yung mga naging Pangulo. Sinong kukonsultahin mo? Yung pinsan mo na Speaker ng Kongreso na nakukulapulan ng tungkol sa pera na pamamahagi ng mga ayuda na hindi naman dapat. Paalala lamang ho ito. By the way, ano ho ba ang National Security Council? Napakahalaga ho ng National Security Council. Ito po ay itinatag noong July 1, 1950, 74 years ago. Ito ay sumunod sa dating Council of National Defense. Ang tanggapan po nito ay nandyan po sa Palasyo ng Malacanang, mga kaibigan. Binubuo dapat ito ng mga naging Pangulo ng bansa at iba pang opisyal ng pamahalaan at ang tawag dito sa ating salitang Tagalog, National Security Council, ito ay sanggunian ng pambansang seguridad. Ito po ay principal forum of the President of the Philippines considering national security and foreign policy matters, mga kaibigan. So sana sa susunod na magdesisyon o maglabas ng anumang executive order, mga kaibigan, ang palasyo, dapat timbangin ho nila yung sitwasyon, ito ho ba'y divisive o makakatulong sa programa ng ating pamahalaan o hindi.
Hindi ho eh. Itong ginawa niyo, talagang pinaghati-hati niyo muli ang taong bayan. Huwag niyo namang balewalain yung mga suporta sa mga Duterte na napakadami pa patuloy na nagmamahal at naniniwala kay ex-President Pangulong Duterte, kay Vice President Sara Duterte. Yan lamang ho mga kaibigan. Samahan niyo akong magkape dito sa Kape at Balita sa Radyo Pilipino UK. Ako po si Buddy B. Sa mga hindi pa po nakaka-subscribe mga kaibigan, baka gusto niyo akong bigyan ng isang subscription lang. Thank you po! Bye!